Para sa lecture na ito, masosolve tayo ng sample problem on pipes in series and parallel. So, basahin natin yung sample problem natin. Given the following data, determine the flow in each pipe and the total head loss. Consider a flow rate of 10 liters per second and F equals 0.02 for all pipes and neglect the minor head losses. For this problem, we're given with yung total na flow para sa buong system natin, which is 10 liters per second. So, ito yung given natin. No? Kinonvert na natin siya into cubic meter per second kasi yung mga units natin dito naka-meters naman, no? And then F equals 0.02. This is the friction factor, no? So ibig sabihin, ang gagamitin natin na equation dito for head loss is the Darcy-Weisbach na equation kasi given yung F. Specific kasi yung F natin for Darcy-Weisbach na equation, no? Kasi yung ibang methods natin like Manning and Hazen-Williams na equation, meron din silang ibang coefficient, no, or factors, and then hindi F yung ginagamit nila. So kung F yung binigay, automatic na Darcy-Weisbach yung gagamitin natin, okay? So ito yung tabulated na data natin for the 4 pipes, no, na nandito sa figure natin. So meron dalawang pipes dito na naka-parallel. So it's pipe 2 and pipe 3. Tapos naka-series na sila with pipe 1 and pipe 4. So ito yung mga details na given. So we have length and then we have diameter, no? So for pipe 1 and then and so on and so forth. So ito yung i-analyze natin, no? So sa solution, ito yung mga ginawa na natin, no, para hindi na masyadong mahaba yung video natin kung magsusulat pa tayo. So dito sa system natin, of course, Q in, kung ano yung papasok na Q, yun din yung lalabas. So ibig sabihin, equal lang si Q1 tsaka si Q4, which is ultimately equal lang siya dun sa given na flow rate sa system natin, which is 0.01 cubic meter per second. Tapos dito naman, since magbe-break yung Q1 natin into Q2 and Q3, ibig sabihin si Q1 is just equivalent to yung summation natin for Q2 and Q3. And similarly, dahil mag-unite sila ulit dito, no? Mag-merge sila ulit papunta dito sa pipe 4. So same din, no? Q4 equals Q2 plus Q3 kasi naka-series yung connection ng Q1, itong connection na to Q2 and Q3 tsaka yung Q4, okay? Again, pag series, equal lang yung Q natin, no? So ano yung nagpo-flow dito sa pipe 1 natin, equal lang dapat dito sa system din, no, ng parallel na pipes na to, and then equal lang dito sa Q4. So that's continuity of mass, no, or continuity ng flow. And then for pipes in parallel, yung pipe 2 and 3 natin, cumulative naman yung Q, pero equal yung head loss. So ito yung nakalagay natin dito, no? So kasi parallel sila, so equal yung head loss ng pipe 2 sa head loss ng pipe 3. And then kung i-compute natin yung total na head loss, so meron tayong head loss dito sa 1. This is for pipe 1, tapos pwede natin kahit ano lang i-consider dito, no, either pipe 2 or pipe 3. So dito pipe 2 yung nilagay natin. Anyway, equal lang din yan, makikita natin na mamaya, no. And then dapat ito ay 4, no. So this supposedly HF4 kasi equal lang naman si 2 at saka si 3. So ito yung mga equations natin na pwede natin gamitin, no, dito sa sample problem natin para mahanap natin si flow in each pipe. So therefore meron na tayong Q1 and Q4 dito. So Q2 na lang tsaka si Q3 yung isosolve natin. And then of course yung total na head loss. And then din na din pala isasama yung minor na head loss dito, no. So ito lang, HF lang yung ginamit natin, okay? So using the Darcy-Weisbach method or equation, so ito yung equation niya, no, FLV squared over D2G. Since Q naman yung binigay sa atin, so hindi na natin gagamitin si V. Ita-transform na natin siya sa equation na Q lang yung magagamit, no. So velocity is just Q over A, tapos A is just pi over 4 D squared, tapos square mo yan. Ito magiging resulta ng equation natin, no. Tapos pag i-evaluate natin yung pi squared over 16 times 2 times 9.81 yung G, tapos 1 over, no. So magiging 0.0826 na yan, no? So i-try lang natin dito sa calculator natin para ma-confirm natin, no. That's pi squared times 2 times 9.81 divided by 16 tapos 1 divided by answer. So that's 0.0826, no. Tapos yun, meron kang F, L, Q squared, and D5. So ito yung general na equation natin for head loss as a function of FL tapos Q, no. Gagamitin natin, hindi na siya velocity, okay? So given the tabulated na data, no, substitute lang natin yung mga values natin. So same lang lahat si F sa lahat ng mga equations natin, no. 0.02, 0.02, 0.02 dito sa last na part. So magbabago lang dito is yung L kasi iba-iba sila ng length at yung diameter, no, kasi iba-iba sila ng diameter, okay? So for Q1 and Q4, same lang sila, no. So meron tayong values for
HF1 which is ito, no, 0.54 tsaka 0.05. So, evaluate lang natin dito si HF1 muna, no? So, that's 0.0826 times 0.02 times 3,200 times 0.01 squared divided by 0.25 raised to the power of 5. That's, ba't naging, dapat 0.02 to, no? This is 0.02. Yan. So, 0.54. Tama naman, no? Tapos, si HF4 naman, we have 0.0826. Oops! 0.0826 times 0.02 times 2,900 times 0.01 squared divided by 0.4 raised to the 5. That's 0.0467 or pwede natin i-round up na 0.05. So, ito yung mga values natin. Confirm naman, no? So, i-check na natin yan. Confirm. Dito naman tayo sa head loss ng pipe 2 and 3. Evaluate lang natin na 0.0826 times 0.02 times 2,000 divided by 0.3 raised to the 5. That's 1359.67 Q2 squared. Tama naman, no? Confirmed. Ito naman sa next. 0.0826 times 0.02 times 3,100 divided by 0.2 raised to the 5. So, 16,003.75. Yan, tama naman, no? Confirm. Okay? So, ito na yung mga equations natin for head loss para sa each pipe. Tapos, gagamitin natin yung mga na-establish natin na equation kanina, no? So, at equal lang yung head loss ng pipe 2 and 3. Pwede natin i-equate yung dalawang equations na to, no? So, itong dalawang equations na to, magiging ano lang sila, no? Equivalent. So, ito na yun, no? Equal lang sila. But, Q2 plus Q3 equals 0.01. Ito yan, no? Kasi magbabranch out lang sila. So, ibig sabihin, Q1 equals Q2 or plus Q3 or, similarly, Q4 equals Q2 plus Q3. So, meron tayong ganitong equation, no? So, Q2 plus Q3 equals 0.01. So, makakuha tayo ng equation. Pwede nating gamitin si Q2, pwede rin Q3, no? Either lang, para lang naman sila nakakalabasan, no? Tapos, ito yung isa-substitute natin, no? Substitute natin dito sa value for Q2. Tapos, i-shift solve lang natin dito sa calculator natin, no? Hindi na natin i-algebra to, no? So, shift solve lang. Try natin dito sa calculator natin. So, 1359.67 parenthesis 0.01 minus alpha x. Tapos, parenthesis ulit, squared, alpha equals 16,003.75, alpha x ulit, tapos squared. Tapos, shift solve, and then equals. Then, 0.00257, no? So, hinabaan natin yung answer natin. Kasi kung, kunwari, 0.002 lang tayo, medyo magkaka-diferensya yung sagot natin dito sa head loss, no? Medyo hindi sila magiging equal. So, for this particular na ano lang, pahabain natin. Kasi konti lang kasi yung difference nila, no? Nasa decimal lang, no? Sa ilang decimal lang. So, pinahaba natin. So, this is Q3, 0.002257. Tapos, substitute natin yan ulit dito sa equation natin, no? Which is, eto na yun, no? Pero hindi ko na sinulat ng buo, no? So, this is 257. Yan. Para maano talaga, no? So, we have 0.01. So, 0.01 minus 0.002557. So, that's 0.007743. So, ito na ngayon yung Q2. So, again, no, Q3 pala ito dito. I think Q2 ba yung nasabi ko kanina or Q3? Hindi ko na alam, no? Basta yung Q2 is 0.007743. Tapos, Q3 is 0.002257. Tapos, yun, pwede na natin i-calculate si ito, no? Yung dalawang values na to for head loss ng ng pipe 2 tsaka head loss ng pipe 3. So, dapat equal lang silang dalawa, no? So, ito na yun, no? Evaluate natin. So, we have Q2 and then Q3. Substitute lang natin yung mga nakuha nating values, which is hindi na to, no? 0.00, kasi hindi na, ni-round off na kasi natin, no? So, tinry kasi natin kanina na, no? Pero, hindi na, no? Dapat extended na talaga siya. This is 0.002, 0.0007 pala to, no? 743. Ayan na, nagkamali na tayo. And then, ito is 0.002257. So, we have 1359.67 times 0.007743 squared. That's 0.0815 or 0.08. Pwede na, no? And then we have 16,003.75 times 0.002257 squared. And then 0.0815. Para lang siya na 0.0815. Pero 0.08 lang yung kinuha natin. So, pwede na yan, no? Equal silang dalawa. Equivalent. Therefore, pwede lang either yung gagamitin natin for
getting the total na head loss. So we have the total head loss is HF1, HF2, and HF4. Tapos yun, i-add up lang natin lahat ng mga values na nakuha natin. So ito yung dalawa, tapos ito yung dalawa din, no? 0.54 and 0.05. So yung total niyan, dito tayo sa calculator natin. That's 0.54 plus 0.08 plus 0.05. That's 0.67 meters. Okay? So ito na ngayon yung final na total na head loss, which is confirmed naman, no? Dito sa Q pala, yung mga discharge natin, Q3 and Q2. So, since sobrang liit na mga values natin pag naka-cubic meter per second, ang ginagawa natin dito, tina-transform natin siya into liters. No? So, ito magiging ano na to, no? Times 1,000, that's 2.26 liters per second. No? Tapos, si Q2 naman, ito, no? Ito, yung value na yan, pwede na siyang gamitin as naka-liters. So, we have 7.74, no? Liters per second. Okay? Tapos, yun na. 10 liters per second yung total natin. No? So, this is equivalent. Pag i-adapt natin yan, 10 liters per second yung total na flow natin. Okay? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem natin. Medyo mahaba-haba yung ginawa natin dito. Pero, yun lang, no? Yung concept natin is simple lang. Kapag naka-series, of course, equal yung mga flow natin across the series, pero cumulative yung head loss. Kapag parallel naman, equal yung head loss, pero cumulative yung Q or yung discharge. Kasi nga, yun, magbabranch out yung, yung pipes or magme-merge back. No? So, yun na yun, no? Para sa pipes in series and parallel. So, again, thank you for watching and see you sa mga next sample problems natin.